Ang China napahiya daw. Tinalo ng Pilipinas sa debate sa United Nations. Dapat lang talaga, no? At napayuko pa sa sobrang kahihiyan at wala nang masabi itong Chino, no, na delegate sa United Nations. Wala puro mga kasinungalingan lahat ng sinasabi niya sa United Nations. Okay? So itong bibigyan natin reaction video komentaryo, criticism, suggestion, kung ano yung mga nasa inyon sa loobin, ay pwede rin naman kayo mag-comment dyan sa baba. Okay? So please kung bago pa lang sa aking channel so please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay Melbs Castle So itong video na to sa kanya to So paki-subscribe din sa kanya. Bibigyan lang natin ng komentaryo itong kanyang video kasi ito ang maiinit na balita sa ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Okay, so umpisa na natin. Falling within the 9-dash line had no basis in law and is without legal effect. Basurang fake 9-dash line. Pinahiya ng Pilipinas ang China sa United Nations General Meeting. Isinuwalat ng Pilipinas sa buong mundo ang tunay na pangit masamang pag-uugali ng mga Chinese. Pero itinatanggi pa nila yan. Philippine Coast Guard raw kasi ang sumisira sa South China Sea at BRP Sierra Madre ang nagpupulyot sa dagat. Sino ba ang nagtayo ng polluted military base dyan? China, diba? Sino ba ang nagsasagawa ng illegal coral harvesting? China, diba? Yan ang dahilan ba't wasak at sira na ang malaking mayamang bahagi ng West Philippine Sea. Ipinamukha rin sa China na walang karapatan sa West Philippine Sea. Nanalo na tayo noon sa United Nations Arbitration at talo ang China dito. Nagkasagutan nga sa UN General Meeting. Bukas naman ng Pilipinas sa peaceful negotiation, pero kung magmamatigas ang China, handa raw tong palagan ng Pilipinas. Ayan tingnan nyo naman ang China napahiya talaga. Pati ba naman sa United Nations talagang sila ay napakasinungaling, no? Grabe ganyan ang mga Chino. Kakapal ng pagmumuka. Puro mga kasinungalingan lahat ng sinasabi nila, no? Samantala, sabi daw nila ay nagkakaroon ng polluted dahil doon sa BRP Sierra Madre. Kitang-kita naman, no? Nakitang-kita naman na sila ang mga Chino, Sila ang gumagawa ng polluted sa South China Sea o West Philippine Sea kasi nga sila nga nagtatayo ng mga artificial islands. Siyempre, yung artificial islands, siyempre, ayun ang sumisira ng mga natural corals. Kaya ang kapal talaga nito mga China, no? Sige, umpisa. Sige, tuloy pa natin. Falling within the 9-dash line had no basis in law and is without legal effect. Yes. It upheld the Philippines' sovereign rights and jurisdiction in its exclusive economic zone. It affirmed that certain actions within the Philippines EEZ violated the Philippines' sovereign rights and were thus unlawful. Yes. That large-scale reclamation and construction of artificial islands caused severe environmental harm in violation of international conventions. That the large-scale harvesting of endangered marine species damaged the marine ecosystem. And that actions taken since the commencement of the arbitration had aggravated the disputes. These findings are no longer within the reach of denial and rebuttal, and are conclusive, and they are indisputable. Mr. President, the award is final. We firmly reject attempts to undermine it, nay, even erase it from law, history, and our collective memories. And so we say once again, the present that we need and the future that we want is a peaceful South China Sea. The Philippines is committed to do this for as long as it exists. Ang nakakahiya lang sa United Nations. Yun natin ngayon naman talagang siniwalat ng ating yung pinadala ng Pilipinas sa United Nations na talagang napahiya talaga ang mga Chino dito sa kanilang pag-uugali tungkol sa West Philippine Sea.
Hindi daw kinikilala ng China yung Peking Wow, Award ng United Nations. Pero sumusunod daw ang China sa batas ng UNCLOS. Ang gulo ng China, may sarili kasing batas tong si Xi Jinping. China always believes that the United Nations... Kaya nga, sila pa ang signatory dyan sa United Nations sa tungkol sa UNCLOS at sa international law. Pero sila ang lumalabag. May sariling ang batas ng mga Chino, kakapal talaga ng mukha nila. Ang sarap tirisin. is not the appropriate place for discussing the South China Sea issue. However, it is necessary for us to make a solemn response. Given that erroneous remarks has been made, the South China Sea arbitration was unilaterally initiated by the Philippines, which violated the principle of state consent and tignan nyo naman yung Chino na delegate nila sa United Nations. Tingnan nyo, ayan yung kalbong mamang niya, tingnan nyo. Nakayuko lang kasi nga napapahiya na yan. Ayang mukong na yan. Contravenes international law, including UNCLOS, and the tribunal exceeded its authority and made unjust ruling, and the award is illegal and invalid. China does not accept or recognize the ruling, nor does it accept any claims or actions based on that. China's territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea are not affected by the ruling under any circumstances. China has indisputable sovereignty over the South China Sea islands and their adjacent waters, and sovereign rights and jurisdiction over the relevant waters. China's regular patrols, law enforcement, and production activities in waters under its jurisdiction are compliant with international law, including UNCLOS. China will also continue to work with ASEAN countries to safeguard peace and stability in the South China Sea. Thank you. Dapat patalsikin na sa United Nations tong China. Batas na nga ng UN binabaliwala, diba? Sana lang talaga magkatotoo ano sa palagay nyo? I-komento sa baba ang inyong salobin. Oo nga naman. Mismo sa United Nations binabaliwala ng Chino yung batas ng international law. Samantalang kasama sila diyan sa sa United Nations na yan. Nakapirma sila na kailangan sumunod sila sa batas. Pero anong nangyari? Sila pa ang nagbabiolate ng mga batas ng United Nations. Kakapal nga ng mukha, dapat nga tanggalin na yung buwisit na China na yan Okay, so hanggang dito na lang tayo mga guys, Kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel para bago tayo sara. Okay?